Ninyo ang Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Bahagi ko na pinaalala sa amin ng pare para mamunga ng sagana. Kasi yung ating pananampalataya sa pananampalataya na nais na tayo ay mamunga ng sagana. Pero kung paano? Inalitulad ni Jesus ang paanyaya na ito sa pamamagitan ng talinhaga ng mag-ahas. Noong panahon po ni Jesus ay may dalawang uri ng pamamaraan ng pagtatanim. Noong panahon ni Jesus, una ay mayroong isang mahabang stick. Yung dulo ng stick ay matilos para yun ang magbungkal ng lupa. At sa gitna ng stick ay mayroong butas, doon inuhulog yung butil. So, hindi ang ginamit sa Ebanghelyo. Ang ginamit sa Ebanghelyo ay pagwiwisip. So, ang tawag mo dito ay yung broadcasting. Winiwisip. Noong una, tayo may ganun din. Kaya lang, ang una, ang ginagawa natin sa palay, bago yung isa-isa, winiwisip, may pagkakataon. Kaya lang, para mas maisilitan ng panahon ng Jesus, nauna yung pag-iwisip bago i-cultivate. Tsaka nila ikin-cultivate, kasama yung dalawang baka, hindi ko naman kung may kalabaw doon sa kanila, bahagi yun na mayroong kung tawagin natin ay yun ang tsaka lang nila kinukultivate. Hindi yung katulad nun sa atin, kinukultivate natin kasi iba naman tayo ay tawagin po natin ay palay. Pero yun yung pamamaraan na ginamit sa talinhaga. Bakit? Kasi pinapayag na una ang generosity ng mag-ahas. Generosity ng Diyos na ang kanyang salita ay para sa lahat. Kahit na doon sa tinatawag natin daanan, yung mga tinatawag natin matigas ang puso. Bakit? Kasi may mga tao tawagin natin ay allergic, anything about God. May mga tao ganun namuhay sila sa buhay natin. Parang walang Diyos. May mga tao, kung tawagin din po natin ay alin, mga tao, kung tawagin natin ay katulad ng mabato, na makita ko namin sa buhay natin sa daigdig na ito, na madaling matalo ng mga problema sa mundong ginagalawan natin. May mga tao nilo na kung tawagin natin ay mga masyadong busy sa mga bagay ng mundong ito. Ang iniisip lamang ay kayamanan. At may mga tao rin na kung tawagin natin ay mabuting lupa. Baka kung saan dito ay tumutubo at namumunga ng sagana. Kaya bahagi na kung saan makita natin, maliwala ang duda na ang salita ng Diyos ay siguradong mag-epekto. Yun yung ipinahayag sa unang pagbasa na narinig ko natin sa araw na ito, katulad ng niebe sa bahagi o sa Israel na nag-ielo, may bahagi, hindi lahat na Israel ay nag-ielo. Pero sinabi na natin, kapag natunaw na yung yelo, magbibigay ito ng tubig para lumungo sa mga tanim upang higit na magbigay ng epekto. Wala akong problema. Tawag na natin sa uri ng butil. Maging yan man ay kung tawagin natin ngayon ay kung tawagin natin ay hybrid. May tinatawag kasi ngayon
hybrid na mga butil o kahit may traditional. Wala akong problema kasi yun ang salita ng Diyos. Ano yung problema? Yung uri ng lupa. Ano? Kaya itatanong natin sa ating sarili, anong uri ng lupa tayo? Isa bang lupa na matigas ang ating puso? Ay isa bang lupa na kung saan ay, kung tawagin natin ay maraming mga inahayaan natin na tayo ay mapapunta sa gitna ng maraming traffic, maraming mga alalahanin na pinababayaan natin na tayo ay kung tawagin po natin ay malito sa daigdig na ito. Yun mga yung panahon na ito. Sabi na ako natin, nililibang tayo ng daigdig na ito. So, nung sabi pa niya, yun yung pinayag ni Jesus. We have to cultivate yung uri ng lupa. Ano? Kung malalaman natin ang uri ng lupa, mayroon tayo. Kinakailangan natin paanyaya natin. Kahit na yun ay mabuting lupa, kinakailangan natin pang araruin. Ano? Para tayo ay lalong lumago. Sabi nga natin, ang may pandinig ay makinig. Bagamat palagi natin naririnig yun. Sa baba ng pamamaraan, unang, yakapin natin ang disiplina pang espiritual. Kinakailangan meron din tayo spiritual discipline. Bahagi yun. Katulad ng yung maglagay tayo ng panahon ng pagdidilay. Kaya po, bahagi po na kung saan ay makita ko natin, natutuwa naman ako bago mag-isa, may mga narito na para magkaroon ng panahon ng katahimikan sa harapan ng Panginoon Kapapa na nawa ay makita ko natin. Let us look ourselves in the eyes of the Divine. Tingnan natin ang ating sarili sa mata ng ating Diyos. Bahagi yun. Magbasa ng banal na kasulatan. Kahit na kayo sa Facebook, may mga banal na kasulatan. Bahagi yun. Kahit na sa papuri at awit ng papuri lang ko. May readings of the day yan. Pwede natin pagnilay-nilayan. Magkakataon na kung saan nakita ko natin. Pwede rin tayo magbasa ng mga buhay ng mga santo ni San Roque. Pwede rin tayo magbasa ng na mga dokumento ng simbahan. Lalo-lalo na yung bago ngayon. Yung Magnifica Humanitas. Yun po ay bagong encyclical ng simbahan na pinalabas ng Santo Papa tungkol sa paggamit ng AI. So, bahagi rin na kung saan ay tayo ay gabayan. So, ba't nung isa, hindi natin namamalayan, bakit kapag na lumalabas na lamang sa aking feeling, puro violente? Yung kasi yung pinindot mo may algorithm yan. Kaya, kinakailangan, pumili din tayo ng mga pipindutin natin sa paggamit natin ng social media. Pangalawa, alisin natin ang mga bato. Maraming mga bato. Ano yung mga bato? Hidden obstacle. May mga hindi natin kumisa na mga balaya na may umaharang pala. May umaharang pala sa buhay natin sa daigdig na ito. Kaya hindi natin matanggap yung biyaya ng Diyos. Paano? Practice self-examination. Magnilay tayo sa ating sarili. Anong ginawa natin ngayong araw na ito? Mabuti ba? Masama. Self-examination. Examination of conscience examination. Bahagi yun. Pangalawa, pag sumikapan natin na magpatawad. Sabagat yung mga tao hindi marunong magpatawad, umaharang yan. Umaharang yan sa atin. Mahirap. Pero pag sumikapan natin,
Kasi yun yung mga kung tawagin natin mga bato yan. Ano? Pangatlo, alisin natin ang mga dawa. Alisin natin ang mga damo. Ano? Sa mundo ginagalawa natin, paano? Manage anxiety and distraction. No? Marami yung stress na harapin tayo sa daigdig na ito. No? Hindi tayo may stress sa trabaho, sa pamilya, kahit na sa simbahan. No? Pero bahagi yun na kung saan makita natin. Sa papanong pamamaraan, fasting. No? Fasting. Mag-ayuno. Ngayon, ang uso yung ayuno kasi bakit nagpapasex. Pero mag-ayuno tayo. Maaaring sa pagkain. No? O maaaring sa chismis. No? Magbawas tayo ng chismis. No? Anything. No? Sa pagkakataon, kahit na digital. No? Bawasan natin yung, kung tawagin natin ay digital fast. No? Kung kayo ay palaging nasa Facebook ng 1 oras, no? Bawasan nyo muna ng 15 minutes. Unti-unti. No? And then, practice radical contentment. Ano? Kasi bahagi yung kuminsan, tendency ng tao natin, magselos ka sa kapitbahay mo. Ano? Pero bakit ka kalimitan, tinitingnan mo, bakit si ganun may ganyan? Ano? Kasi hindi tayo kontento. So radical contentment, paano yun? Everyday, magsulat kayo, kahit nasa cellphone ninyo, magsulat kayo ng alin. Dapat yung pagpapasalamat. No? Tayo mo ngayon sa araw na ito, nagpasalamat ba tayo? Hindi tayo nag-upintihintay. No? Kahit ano lang, no? Magpasalamat tayo. Makikita natin, ang puso natin ay dapat rin napupuno ng pagpapasalamat. Huwag natin hayaan na rin ang puso natin ay mapuno ng inggit. Pang-apat ay water the ground. Ano? Kinakailangang diligin natin. Ano? Ang ating lupa. Ano? Sa baba ng pamamaraan, well, pwede makatulong mo yung bawat mga community. Ano? Yung mga organisasyon pang simbahan, community. Ano? At isa po rito ay alin? Isa rin yung pamamaraan ay yung pagtulong sa bawat tao. No? Simple lang, no? Na pagtulong na makita natin sa bawat mamamayan natin sa daigdig na ito na hindi naghihintay ng kapalit. Kasi sabi nga natin, practice makes perfect. No? Be charitable. No? Ang tawag nga mo ng Panginoon ay cheerful charity. Magbahagi tayo ng nakamiti. Ito, panyaya na yung tinatawag tayo ng may baba. Ang may pandinig,